POV. Umuwi ako sa kondo ko, inihanda akong gamit ko sa pag-alis. Nag-text din ako kay Leon. Alam kong galit siya sa akin pero kailangan kong humingi ng sorry sa ginawa ko at lalayo ako para hindi ko na sila masaktan. Siguro tatanggapin ko na lang ang kapalaran ko na maging single o baka karma ko na to sa pagiging babaero ko noon. Nang matapos ako mag-empake, sinakay ko na ito sa kotse ko. Bala ko munang pumunta sa bahay nila Cassandra para magpaalam sa mga bata. Gusto ko magpaalam para hindi sila mag-alala sa akin. Sakto rin ang punta ko dahil hinahanap ako ni Cassandra dahil gusto na naman niya ako makita. Buntis na naman kasi ito't sa akin naglilihi. May mga araw na lagi akong pumupunta sa kanila. Sinalubong ako ng mga bata, niyakap din ako ni Cassandra. Hindi nakaligtas sa akin ang pagdilim ng anyo ng asawa niyang si Thor. "Hey bro," pangasar kong batis sa kanya. Tsk, tanging sagot niya. Kaya napangiti na lang kami ni Cassandra. Umupo kami sa sofa. Kami tatlo ni Cassandra at ni Thor. "Balita ko aalis ka?" Tanong sa akin ni Cassandra. "Aalis ako mamaya na ang flight ko." Sagot ko sa kanya. "At bakit naman, iiwan mo si Mea ng gano'n na lang?" Medyo galit na tanong niya sa akin. "Hindi niya ako mahal, si Leon ang mahal niya." Sagot ko sa kanya. "Sinabi niya na ba sa'yo? O tinanong mo siya kung sino ba talagang mahal niya?" Tanong nito ulit sa akin. Hindi, nautal kong sagot sa kanya. Dahil nakakatakot ang tingin na ipinupukol niya sa akin. Hindi ka naman pala nagtanong. Galit na talaga si Cassandra ngayon. "Anong gusto mo? Saktan ko pa lalong pinsan ko? Bakit hindi niya nalang papiliin si Mean?" Saad nito. Alam ko na nagpipigil lang ito ng galit niya, lalo na't kapatid ang tingin nito kay Mean. "Tingin mo ba pipiliin niya ako kaysa sa boyfriend niya?" Malungkot na tanong ko kay Cassandra. "Ewan ko sa'yo, napakahina mo. Kayong dalawa ni Thor ang mag-usap, bulyaw nito sa akin bago umalis. Naku bro, pagpasensyahan mo na si Mrs. Paiba-iba talaga ang mood niya. Simula nang nabuntis siya ulit. Pero payo ko sa'yo, huwag ka na munang umalis, harapin mo ang problema. Huwag kang matulad sa akin na hindi ko nakasamang asawa at mga anak ko dahil sa maling desisyon ko. Mas magandang nandito ka at maghintay kung anong mangyayari kaysa umalis ka. Harapin niyo't pag-usapan yung tatlo ang lahat ng maayos." Seryosong payo sa akin ni Thor. "Thanks bro, pag-iisipan ko." Sagot ko sa kanya. Alam ko na may puntong lahat ng mga sinabi ni Thor. Tumagal muna ako sa kanila at nung paalis na ako ay tumunog ang phone ko. Tumatawag ang kapatid ko. "Kuya, anong oras ang flight mo? Nasan ka na?" Tanong ni Katrina sa akin. "I'm on my way to the airport now." "Why bunso?" Nagtatakang tanong ko sa kanya. "Wala naman po kuya, namimiss kita. Sobrang namimiss kita." Umiiyak na sabi nito sa kabilang linya. "Me too bunso, mamimiss din kita." "Sige na, stop crying na. I need to hang up now, kuya is driving. Bye bunso, I love you." Pinutol ko ng tawag dahil ayaw ko umiyak. "I love you too kuya. Ingat ka sa flight mo." Pagkarating ko sa airport ay pumasok na kaagad ako pero may pumigil sa akin. Nabigla ko nang biglang dumating si Leon. "So aalis ka na lang kuya? Hindi mo ba ipaglalaban si Mean sa akin?" Naiinis na tanong ni Leonardo. "Leon, ikaw ang mahal niya. Ano bang laban ko sa'yo?" Saad ko sa kanya. "Paano mo nasabi na akong mahal niya? Wala siyang pinili sa ating dalawa. So sa tingin mo, anong dapat nating gawin?" "Hindi ko alam." Sagot ko sa kanya. "Hindi mo alam? Wow, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko ngayon. Huwag ka nang umalis, hindi na ako galit sa'yo. Lumaban ka ng patas sa akin, ligawan natin siya pareho at kung sinong pipiliin niya, dapat maging masaya tayo. Payag ka ba? Deal or no deal?" Mahabang litanya nito sa akin. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Leonardo sa akin. Sumama ako sa kanya paalis sa airport at nag-inuman kami sa kondo ko. Maaga pa lang ipumunta na ako sa airport at ang totoo niyan, nakita ko pa si Mean doon pero hindi ko siya nilapitan. Bala ko kasi mag-explore sa iba't ibang bansa. Gusto ko pang hasain ang sarili ko sa larangan ng pagluluto. Habang inaayos ko sarili ko at ang puso ko, kahit na sinabi ni Leo na liligawan namin ng sabay si Mean at nakipagkasundo ako'y wala akong lakas ng loob na kalabanin siya. Hindi ko kayang gawin ang gusto niya dahil para sa akin handa ako maghirap at mag-isa para sa kaligayahan nila. Hindi ko pinaalam sa kanila kung nasaan ako. Alam ko na malalaman din nila kahit hindi ko sabihin. Hindi ko alam kung magkikita pa kaming muli ni Mean, pero kung sakali mang magkita kami ay maging masaya na ito. Maging masaya sila ni Leonardo.
Buong puso ko ipagdarasal ang kaligayahan nila. Goodbye, Philippines. Hindi ko alam kung kailan ako babalik. Ani ko sa sarili habang nasa loob ako ng eroplano. Mean's POV. Lumipas sa mga araw at buwan at hindi ko namalayan na ilang buwan na akong mag-isa. Masaya ako sa trabaho ko at minsan international flights ng schedules ko. Marami na ako naging kaibigan. Lahat ng oras ko'y tinuon ko na sa pagtanggap sa sarili ko. Wala rin akong balita kay Drix. Si Leonardo naman ay nangangamusta sa akin paminsan-minsan. Day off ko ngayon at bala kong bisitahin si Ate Cassandra dahil malapit na itong manganak. Hindi ako madalas makadalaw sa bahay nila dahil sa busy ako sa trabaho ko. Nagpapasalamat din ako dahil sa lahat ng tao, si Ate Cassandra ang laging nakakaunawa sa akin. Bumaba ako sa taxi at nag-doorbell sa my gate. Ilang sandali pa'y bumukas ng gate at lumabas si Cherry. Magandang araw, Cindy. Nandito ba si Ate Cassandra? Nakangiting tanong ko sa kanya. Magandang araw din sa iyo, Ate Mean. Nasa loob po sila. Pasok ka. Sigurado ako matutuwa ngayon si ate. Natutuwang bulalas niya. Pagpasok ko ay nakita ko tong nakaupo sa sofa sa living room nila. Malaki ng tiyan niya, pero hindi nabawasan ng kagandahan taglay niya. Hay, maganda kong ate, I miss you. Sigaw ko sa kanya. Habang nagmamadali akong lumapit sa kanya, niyakap ko siya ng sobrang higpit. Mean, I miss you. Nakakainis ka, ngayon ka lang nagpakita sa akin. Nagtatampong saad ni ate sa akin. Sorry po ate, hindi ako nakadalaw dito. At hindi ako nakapunta noong gender reveal mo kasi busy lang po ako. Paliwanag ko sa kanya. Okay lang, nagtatampol lang kasi ako tapos si Drix wala akong balita sa kanya. Nasaan na ba kasi yun? At hanggang ngayon hindi pa nagpapakita. Nakangusong sabi ni ate. Natahimik lang ako dahil kahit ako hindi ko rin alam kung nasan siya, wala kaming balita sa kanya. Sorry Mean ha, nag-aalala lang kasi ako sa kanya. Ilang buwan na rin kasi, malungkot na sabi ni ate. Okay lang ate, sabi ko sa kanya at ngumiti ako. Nagkwentuhan pa kami ni ate at buong araw ay doon ako sa kanila. Masaya ako dahil ang kulit ng mga bata. Parang kailan lang ngayon ay magiging kambal na ang kambal. Habang nakatingin ako kay Ate Cassandra ay hindi ko maiwasang malungkot. Pero pinipilit kong kalimutan ang nakaraan dahil nais ko ng bagong buhay. Umuwi ako sa apartment ko at nagpahinga dahil bukas simula na naman ang trabaho ko. Lumipas ulit ang ilang mga buwan ay ganun pa rin ang routine ng buhay ko. Excited na ako sa pagpasok ko sa trabaho ngayon dahil bala ko ding mamasyal sa Thailand habang naka-break kami. Ganun din ang kaibigan kong si Chelsea. Isa siya sa mga naging kaibigan ko simula na maging flight attendant ako. Manila to Thailand ang destination flight namin. Nagpapasalamat din ako dahil hindi kami pinaghihiwalay sa mga flights. Kasalukuyan kaming nasa loob ng eroplano at naghahanda na sa paglipad, boarding announcement na kaya nakinig kami. Natuwa ako kasi boses kong nasa speaker. Noong nakaraan kasi inalok ako ng management na mag-voice over. Pumayag naman ako at ngayon ay kinikilig ako habang naririnig ko ang boses ko. Pasimple ko tong sinabayan at inulit ko mga sinabi ko. Hanggang ngayon kasi ay kabisado ko pa rin ito. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. If you haven't already done so, please store your carry-on luggage underneath the seat in front of you or in an overhead bin. Please take care of your seat and fasten your seatbelt. And also make sure your seat back and folding trays are in their fully upright position. If you are seated next to an emergency exit, please read carefully the special instructions card located by your seat. If you do not wish to perform the functions described in the event of an emergency, please ask a flight attendant to reseat you. We remind you that this is a non-smoking flight. Smoking is prohibited on the entire aircraft, including the lavatories. Tampering with, disabling, or destroying the lavatory smoke detectors is prohibited by law. If you have any questions about our flight today, please don't hesitate to ask one of our flight attendants. Thank you. Siniko pa ako ni Shell dahil pareho naming alam na boses ko yon. Tinawag ako ng isang matanda kaya lumapit ako at tinulungan ko siya. Masaya talaga ako sa trabaho ko dahil itong pangarap ko at higit sa lahat mahal kong ginagawa ko. Pagkatapos ay ang safety demonstration naman at si Chelsea naman ang nasa harapan. So far, naging maayos naman ang biyahe namin. Nang nakalapag na ang eroplano ay sobrang excitement ang nararamdaman ko. Tinapos muna namin ni Chelsea ang lahat ng kailangan namin. At umuli na kami sa hotel. Nagpalit kami ni Chelsea ng damit at balak naming simulan ang gala namin.
Meron lamang kaming 3 oras para mag-ikot at mamili. Hindi kami sumama sa ibang mga kasama namin dahil mas magandang magkota at gumala na kami lang dalawa. Gabi na ngayon kay pumunta kami sa Chatuchak Market para mamili ng mga pasalubong. Bumili ako para kay inay, kay ate Cassandra, tita Nelia pati na kay Jody at Cindy. Bala ko kasing umuwi sa Iloilo sa susunod na day off. Madami kaming napamilit, masaya ako dahil lahat magaganda. Alam kong sulit na mga napamili natin. Sigurado ako matutuwang mami ko. Sad sa akin ni Chelsea. Oo nga, Chels. Halos lahat magaganda. Dagdag ko pa sa sinabi niya. Nagugutom na ako. Kain na muna tayo. Sabi sa akin ni Chelsea. Ako rin nagugutom. Tara, kain na tayo. Sad ko sa kanya't naghanap kami ng makakainan. Masarap ang mga pagkain pero konti lang ang nakain ko dahil ang anghang ng ibang orders ni Chelsea. Mahilig kasi siya sa mga spicy food at ako naman na hindi gaano mahilig sa maanghang. Nang matapos kami ay bumalik na kami sa hotel para magpahinga. Dahil mamayang madaling araw ay babalik na kami sa Manila ulit. Habang nakahiga ako'y kinuha ko ng binili kong maliit na keychain na korting gulay to. Kamusta na kaya siya? Sana maayos lang siya. Malapit na mag-1 taon siyang nawala pero hanggang ngayon ay wala pa ring balita. Ang tinutukoy ko si Drix. Naalala ko kasi siya dito sa keychain ko. Hugis pechay kasi ito't napaka-cute. Hindi ko inaasahan na may makikita kong ganito doon. Hindi ko tuloy naiwasang isipin ng lalaking pinag-alayan ko ng pechay ko. Binigyan ko ng pechay noong una kaming nag-usap. Napangiti ako habang inaalala ko. Pero bigla rin ulit akong nalungkot. Pinilig ko ang ulo ko. Bakit ba siyang naalala mo, Mean? Baka masaya na yun sa buhay niya. Baka nga may asawa na yun kaya hindi na umuwi. Kahit sino'y ma-inlove doon dahil ang gwapo niya. Natulog na lang ako at nagpahinga dahil may trabaho pa ako ulit. Babe, rinig kong tawag sa akin ng isang lalaki na kilalang kilala ko ang boses. Noong lumingon ako ay tumambad sa akin ang nakangiting mukha ni Drix. Ngumiti ako sa kanya pero malamig lang ang tingin niya sa akin. Drix, tawag ko sa pangalan niya. Hindi niya ako pinansin, akala ko ba akong tinawag niya. Pero ilang sandali lang ay may babaeng biglang lumapit dito at tinalikan ito sa labi. Nasaktan ako sa nakita ko. Ang ganda ng babae ito, wala akong panama dito. Ilang sandali lang nakita ko silang umalis at tumawid sa kalsada nang bigla na lang binangga ng isang sasakyan si Drix. Nagulat ako at mabilis na lumapit sa kanya. Drix! Bigla akong sigaw sa pangalan niya. Kasabay nun ang pagdilat ng mga mata ko. Panaginip lang pala lahat, akala ko totoong nangyari. Hindi ko maintindihan kung bakit ko siya napanaginipan. Mabilis akong bumangon at uminom ng tubig. Nang tumingin ako sa relo ko ay saktong 10:10 na ng gabi. At sa tingin ko naliligo na si Chelsea. Lumapit ako sa maleta ko at inayos kong lahat ng mga gamit ko. Paglabas ni Chelsea mabilis akong pumasok sa banyo at naligo. After 1 year. Mean's POV. Hindi ko na malayan, 1 taon na pala ang lumipas. 1 taon na simula nung nangyari yun sa amin. Sa loob na 1 taon ay marami akong natutunan. Pero may isang pangyayari na hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin. Nasa stage pa rin ako ng pag-move on. Hanggang umiiyak pa rin ako tuwing naalala ko. Sobrang sakit na halos hindi ko makayanan. Pero pinipilit kong pagtagumpayan ng mag-isa. Sinanay kong sarili ko na trabaho at bahay lang palagi. Minsan namamasyal ako pero kasama ko si Chelsea. Siyang karami ko sa lahat. Malungkot man o masaya, masasabi ko na unti-unti nang bumabalik ang dating Mean. 1 taon na rin akong walang balita kay Drix. Walang nakakaalam kung saan siya ngayon. Siguro masaya na to. Ngayon ang uwi ko sa Iloilo, matagal na rin kasi akong hindi nakauwi. Namiss ko na si inay. Palabas na ako ng airport ngayon nang tawagin ako ni Leon. Mean, rinig ko sigaw niya sa pangalan ko. Naglakad ito papunta sa akin pero hindi siya nag-iisa dahil may kasama itong dalagita. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila kasi panay waksin ni Leon sa kamay nito. Pero ang babae kapit ng kapit sa braso niya. Hi Leon, kamusta na? Nagabala ka pang sundiin ako. Nakangiting saad ko sa kanya. Okay lang Mean, akala ko nga magiging tahimik ang buhay ko. Pero may bugwit na sunod sa akin. Nainis na saad nito. Tss, makabugwit ka naman? Akong pinakamagandang bugwit na makikita mo. By the way, hi po. Ako po si Carmen. Pakilala niya sa akin. Hi, ako naman si Mean. Pakilala ko sa kanya. Maganda ito at halatang may gusto kay Leon. Anak siya ng ninong ko, kakauwi lang galing US.
Pakilala ni Leon sa kanya sa akin. Ang ganda mo naman Ate Mean. How I wish na tumangkad din ako kagaya mo. Aniya sa akin. Hindi ka natatangkad kaya huwag ka na umasa pa. Pang-asar ni Leon kay Carmen. Alam niyo bagay kayong dalawa. Ani ko sa kanila. Talaga ate? Never. Panabay pa nilang sabi. Asa ka bugwit. Tara na nga Mian at baka kanina pa tayo hinihintay ni inay. Saad ni Leon at hinila ang maleta ko. Humaba naman ang nguso ni Carmen na halatang naiinis kay Leon. Hindi ko inaasahan ang sumunod nitong ginawa. Aray, bakit ka ba nananakit bugwit? Lagot ka sa akin kapag nahuli kita. Naiinis na sabi ni Leonardo habang hinahabol nito si Carmen. Ble, bagay yan sa'yo. Ang pangit mo. Pangasar ni Carmen saka nagtago sa likod ko. Ako naman inatatawa sa kanila. Ang cute talaga nilang dalawa. Kung artista lang sila ay masasabi mo na may chemistry sila. Tara na Carmen, hayaan mo na si Leon. May gusto ka ba sa kanya? Pabulong na tanong ko sa kanya. Secret lang natin ate ha. Meron po ate. Kinikilig na pag-amin nito sa akin. Suplado siya no? Bagay kayo, saka ex ko siya pero wag kang mag-alala, hindi ko siya babalikan at mas bagay kayo. Nakangiting sabi ko sa kanya. Alam ko po ate. Ibang-iba ka sa inaasahan ko, akala ko kasi suplada ka. Tumatawang saad niya sa akin. Masiyahin si Carmen at halatang mabait, makulit siya kaya nainis sa kanya si Leon. Pero papasaan din at magkakagusto ito kay Carmen. Anong ginubulong-bulong mo dyan kay Mean? Masungit na tanong ni Leonardo. Wala, pangit. Girls talk to. Bulyaw ni Carmen kay Leon. Carmen, ilang taon ka na ba? Tanong ko sa kanya dahil baka mamaya ay minor de edad pa pala to. 20 na po ako ate. Lumipat na kasi kami dito sa medical student po ako. Bagi din sa akin ang course mo para gamutin kong puso ng pangit. Tumatawang saad niya sa akin. Napangiti naman ako dahil pala biro talaga siya. Ang galing naman. Sana nga magamot mo't hindi ko kasi kaya eh. Ako rin kasing nagwasak sa kanya. Malungkot na sabi ko dito. Naku ate, wag mo pong sabihin yan. Hindi na natapos ni Carmen ang dapat niyang sabihin na bigla na lang nagsalita si Leon. Naku Mean, wag kang maniwala dyan sa bugwit na yan. Kung hindi lang humingi ng pabor si Ninong ay hindi ako magtitiis na samahan yan. Bakit Leon, wala namang kakaiba sa kanya? Maganda siya tingin ko, crush mo siya. Aha, pagbibiro ko sa kanya na may halong katotohanan. Never. Sagot niya sa akin ni Leonardo. Huwag kang magsalita ng tapos baka kainin mo sinabi mo. Saad ko sa kanya. Pasaway kasing Hendrix na yon, hindi na bumalik o nagparamdam. Kaya hindi na kita naligawan pa. Ayoko namang maging madaya. Pabirong bulalas nito. Huwag ka nang umasa baka masaya na yun sa buhay niya. Kaya dapat ganun ka rin. Sabi ko sa kanya sabay tingin kay Carmen na tahimik ngayon. Hinawakan kong kamay niya at ngumiti naman ito sa akin. Kasalukuyan kaming bumabiyahe pa uwi sa bahay namin. Pagkatapos ng pag-uusap ay wala ni isang nagsalita sa amin. Hanggang sa nakarating kami sa bahay. Bumaba ako't sumunod si Carmen sa akin. Inay, namiss ko po kayo na sobra. Nakangiting turan ko sa kanya't sabay yakap ko kay inay. Ganon din ako anak, namiss din kita. Umiiyak na sabi ni inay sa akin. Kaya mas sinigpitan ko pa ang pagyakap ko sa kanya. Sinundo pala ako ni Leon. Kamusta po inay, matagal po tayong hindi nagkita. Nakangiting sad ni Leon kay inay. Nagmano ito kay inay. Kagaya ng lagi nitong ginagawa noon. Kaawaan ka na Panginoon anak. Sinong naman itong magandang dilag na kasama nyo? Tanong ni inay sa amin. Mano po inay, ako po si Carmen. Magalang na saad ni Carmen. Kinakapatid po siya ni Leon pero sa tingin ko po nahanap na ni Leon ang para sa kanya. Pagbibiro ko sa huli. Ganun ba? Ang ganda mo naman iha. Tsaka kung hindi ka pa kakawala ni Leon. Nakisakay din si inay sa biro ko. Salamat po. Malawak ang ngiting sagot ni Carmen, sabay ipit ng buhok niya sa tenga niya. Samantala si Leon ay nakatingin lang dito. Hindi ko masabi kung ano uri ng tingin yon pero alam ko na may kakaiba doon. Pumunta kaming lahat sa hapag para kumain. Kain lang ng kain. Saad ko sa kanya. Salamat po ate, sagot niya sa akin. Sa tingin ko'y nagustuhan naman niya ang pagkain. Pagkatapos naming kumain, ay umalis ng dalawa habang patuloy pa rin sa pagbabangayan. Magtatagal lang ako dito ng 2 araw. Pagkatapos ibabalik ako kasama si Tita Nelia. Binyag kasi ni Baby Jayden. Drake's POV. 1 year ago to present time.
Una kong pinuntahan ay ang Barcelona, Spain. Naghanap muna ako ng apartment na pwede kong matuluyan habang nandito ako. Kasalukuyan ako naglalakad sa Las Ramblas kung saan mo makikita ang iba't ibang nationality. Ito rin ang pinakasikat na street sa Spain. Sa sumunod na mga araw ay naghanap ako ng school na pwede kong pasukan. Nag-search din ako online para mapadaling paghahanap ko at nakita kong Escuela Belart. Isa sa mga matagal na culinary school dito, almost 40 years na silang nagtuturo. Nahirapan ako nung una dahil Spanish ang salita at kailangan ko pang mag-aral. Kahit papaano ay naintindihan ko sila. Dito ko naranasan ang hirap. Kung sa Pilipinas ay lumaki ako na laging may nasa tabi ko, dito'y mag-isa ako. May mga panahon na nagkakasakit ako, pero kailangan kong alagaan ng sarili. Ilang buwan na pala ako dito at hindi ko man lang namalayan dahil nag-i-enjoy ako. Dito ko na rin nakilala si Trisha. Isa siyang Filipinang nag-aaral din siya dito at naging magkaklase kami. Naging magkaibigan kami at para ko na siyang kapatid. 25 years old pa lang ito. Galing ito sa marangyang pamilya sa Pilipinas. Maaga ako nagigising dito at maaga din papasok sa trabaho ko. Oo, nagtatrabaho ako dito para matustusan ko mga pangangailangan ko dito. Hindi ko kasi ginagalaw ang sarili kong pera. Gusto kong matuto sa buhay. At tumayo sa sarili kong mga paa. Buenos dias, Trisha. Good morning, Trisha. Pagbati ko sa kanya. Pagpasok ko sa pintuan ng restaurant. Buenos dias también. Para ti Drix. Good morning also to your Drix. Nakangiting pagbati niya sa akin. Nagkasama kami sa trabaho bilang chef. Hindi naman gaano kalaking kainan pero malakas ito dahil masarap ang pagkain. Naging abala kami sa kusina. Ganito ako araw-araw. Nakasanayan ko na ang pamumuhay dito. Natapos ang araw ko. Lagi kong kasabay si Trisha tuwing naglalakad ako pa uwi sa apartment ko. Uuwi ako sa Pilipinas sa susunod na linggo. Ikaw, wala ka bang balak na umuwi? Tanong niya sa akin. Hindi ko pa alam, Trisha, kung may uuwian pa ba ako sa Pilipinas. Masaya naman ako dito, sagot ko sa kanya. Pero tumawag ka malang ba sa mami mo? Malapit ka na mag 1 year dito, natawagan mo na ba siya? Para hindi siya mag-alala sa'yo. Sad nito sa akin. Bigla ko napaisip dahil tama siya, hindi ko alam kung okay lang ba si mommy. Dahil naging busy ako sa kakahanap ng sarili ko. Salamat, Trisha, nakalimutan ko ng pamilya ko. Dahil sa sobra kong pag-move on, pabiro ko sabi sa kanya. Ang tanong, naka-move on ka na ba? Paano kung magkita kayo? Tanong ito sa akin. Hindi ko alam ang isasagot dyan, pero hindi ko siya maiiwasan habang buhay, lalo na't kasintahan siya ng pinsan ko. Pag-iisipan ko kung uuwi ba ako o hindi. Sagot ko sa kanya, habang nakangiti, sige sabihan mo ko kung sakaling magbagong isip mo. Adios amigo. Saad nito, bago pumasok sa apartment niya, malayo pang apartment ko at nasa daanan lang sa kanya kaya mag-isa na lang ako naglalakad ngayon. Pagkarating ko sa bahay ay hinanap ko kaagad ang luma kong phone. Kinuha ko doon ang number ni mommy at tinawagan ko siya. Hello, who is this? Hello, tanong ni mommy sa malumanay na boses. Hello ma'am, sagot ko sa kanya. Hello, Drix, is that you? Oh my God, I miss you son. Umiiyak na tanong niya sa akin. Yes ma'am, it's me, your gwapong anak. Pagbibiro ko sa kanya. How are you? Are you okay? Where are you? Sunod-sunod na tanong sa akin ni mommy. Mom, I'm fine. I'm totally fine. I miss you also, Mom. Nasa Barcelona ako and I enjoyed here. I'm sorry, Mom, kung ngayon lang ako tumawag. Sabi ko sa kanya. Alam ko na umiiyak ngayon ng mami ko at hindi ko gustong umiiyak siya. I love my mom so much. Pero nakalimutan ko siya dahil sa mga nangyari sa akin and I'm regretting it. Hindi ka pa ba uuwi, anak? Malapit ka na mag 1 year dyan. Hindi ka pa rin ba okay? Nag-aalalang tanong niya sa akin. I already move on, Mom. Uwi ako kapag natapos ko ng trabaho ko. Nagtatrabaho ako dito, Mom, at masaya ako. Masaya ang bulalas ko sa kanya. That is good to hear. Enjoy your staying there, anak. I love you. Malambing na saad niya. I love you, Mom. Don't worry about me cause I'm okay. Mahal ko kayo nila, Daddy at ni Bunso. I need to go now, Mom. Bye. Paalam ko sa kabilang linya. Wala naman akong lakad pero kailangan ko magsinungaling dahil ayaw ko marinig ang mga mahinang hikbi ni Mommy. Matapos naming mag-usap ni Mommy ay nagbukas ako ng social media ko at nakita kong post ni Cassandra. Ang saya ng pamilya niya, nanganak na pala siya. May nag-pop up na message sa akin ni Cassandra. Nag-chat kaagad siya. Cassandra, Hoy Hendrix Gomez, nasa ang lupalop ka na ng mundo at hindi ka man lang nagpapakita at hindi rin tumatawag sa akin. Natawa ako sa chat niya, hindi ako kinamusta at straight to the point kaagad ang tanong niya. Alam kong gigil ito habang nagtatype.
Halata sa chat niya. Nagtipa ako ng isasagot sa kanya. Me. Hi Sunny, how are you? Don't worry about me. I'm okay and I'm totally fine. Totally fine? Bakit hindi ka tumatawag sa akin? Hindi mo talaga alam na nag-aalala ko sa'yo? Bakit ganyan kakatagal mag-move on? Hindi naman naging kayo. Napakaprangka talaga niya. Kung hindi lang ako sanay sa kanya ay malamang nasaktan ako. Ikaw talaga, Sunny. Hindi naman ako nag-move on. I have work here. Kaya naging busy ako. Sagot ko ulit sa chat niya. Naghihirap ka na ba para magtrabaho ka dyan? Oo, naghihirap na ako kaya pautangin mo ko, Cassandra. Ilan bang kailangan mo para masabi ko kay Thor? I'm just kidding, Sunny. Gusto ko lang mag-work dito. By the way, nasa Barcelona ako ngayon. Huwag mo ipapaalam sa kanila ha. At bakit need pa itago? Umuwi ka next month dahil binyag ng anak ko. Asahan kita. Alam ko na inuutusan niya ako. Nagtipa ulit ako ng isasagot ko sa kanya. Me. Okay, titignan ko kung makakauwi ako. Umuwi ka dahil kapag hindi ka magagalit ako sa'yo. Noted, madam. Okay, asahan ko yan. Mag-ingat ka dyan. Huwag mo kalimutan ng pasalubong ng inaanak mo. Bye, Drix. Okay, Sunny. I will. Bye. Masarap sa pakaramdam na may mga kaibigan nag-aalala at nakakaalala sa'yo. Maswerte ako sa pamilya at kaibigan ko dahil lahat sila mapagmahal. Kamusta na kaya si Mean? Kamusta na kaya sila ni Leon? Bumuon na kaya sila ng pamilya? Kahit na nais kong silipin ang account niya ay hindi ko ginawa. Malalaman ko din naman kapag umuwi ako sa Pilipinas sa susunod na buwan. Hindi pwede na wala ako sa binyag. Dahil nakakatakot magalit si Cassandra at baka ipasundo pa ako kay Thor dito. See you soon, Philippines. It's time to go back. After 1 month, lulan kami ng eroplano galing sa Spain. 1 buwan na kaya nagdesisyon na kung umuwi na. Ayaw kong biguin si Cassandra at baka totohanin niya na ipasundo ako. Sapat na rin siguro ang buwan na nilagi ko sa Barcelona. Kasabay ko ngayon si Trisha sa flight ko. It's good to be back. Na-miss kong amoy ng Pilipinas. Laking pasasalamat ko rin dahil hindi ko pa nakikita si Mean sa flight ko. Siguro sa ibang lugar ang destination flight niya. Dahil sa tingin ko sa lahat ng tao siyang hindi ko kayang harapin. Sumabay ako kay Trisha dahil wala akong kotse at inimbitahan din niya ako sa bahay nila para maghapunan. Magandang bahay nila, Trisha. Nalaman ko rin na spin ng ama niya. Pumasok kami sa loob at pinakilala niya ako sa daddy at mommy niya. Nung matitigan kong daddy niya, parang nakita ko nakatulad sa mga mata niya pero hindi ko lang maalala kung sino. Mabait ang pamilya nila at masayang kasama. Inalok nila ako dito na matulog pero tumanggi ako dahil balak umuwi sa kondo ko. Habang nasa biyahe ako hindi ko alam dahil na-excite akong makita ulit si mommy. Bukas ang flight ko pa uwi sa Iloilo. Namiss ko ng Gomez Diner kaya balak kong dumaan doon bukas. Pagkarating ko sa kondo ko'y malinis ito. Siguro pinapalinis ni mommy dahil lahat ng gamit ay nakaayos pa rin. Pumunta ako sa kwarto ko at humiga sa kama ko. Namiss ko ang tulugan ko dito. Ipinikit ko ang mga mata ko at inanyayahan na ako ng sarili kong kama para matulog na. Kinabukasan ay maaga ako nagising, nag-ayos ako ng sarili papunta sa airport. Wala akong sinabihan sa pag-uwi ko. Alam ko rin na ngayon ang family dinner namin. Maliban sa kapatid ko'y wala ng ibang nakakaalam. Siya ang laging tumatawag sa akin at sekreto din namin na iuwi ako. Maaga pa ako nakarating sa Iloilo at dumiretso ako sa restaurant. Balak ko magluto dahil na-miss kong kare-kare. Nagulat ang staff namin nang makita ako. Nandito na rin ang kapatid ko at niyakap niya ako. I miss you so much, kuya. Umiiyak na bulalas niya sabay yakap sa akin ng mahigpit. I miss you too, bunso. Chef ka na dito dati, ayaw mo pumasok dito. Pagbibiro ko sa kanya. Ayoko nga pero wala akong choice dahil umalis ka. Nakalabing wika nito. Sorry bunso, proud si kuya sa'yo. Let's go inside the kitchen. I want to cook and I miss my kitchen. Habang nasa kusina ko'y pumasok ang isang staff namin. Chef, dumating na po yung gulay. Sige, ipasok niyo na dito, sabi ng kapatid ko. Bunso, saan kayo bumibili ng gulay? Tanong ko sa kanya. Doon pa rin sa dati kuya, kay Mean pa rin. Sagot niya sa akin. Si Miss Mean po ang naghatid ngayon, chef. Pagbigay alam ng staff namin. Sa tagal ng panahon, ngayon ko lang ulit narinig ang pangalan niya. Lumabas ako sa kusina para sana tignan, pero wala na ito't nakaalis na daw. Ayaw ko siyang makita pero mga pa ako'y may sarili silang isip at kusa na lang naglakad, papunta sa labas ng kusina hanggang sa mabilis akong lumabas sa may pintuan ng restaurant. Ngayong nagbalik na si Drix, muli kaya maipagpatuloy ang naudlot na pagmamahal niya para kay Mean? Ano kayang mangyayari sakaling muli silang magkita? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.